we all pay. When corruption spreads, it spreads faster than service. So we must build a party that can govern in volatility, not just campaign in it. We will also be a bridge of generations, young innovators guided by seasoned public servants. So innovation has direction and experience has courage. Para ang bilis may karunungan at ang karunungan may tapang. So my question is simple. Handa ba tayong tumindig, hindi lang sa salita, kundi sa gawa? If you believe the country deserves leadership with competence, dignity at malasakit, let's rebuild PDP. Kung mahal ninyo ang bayan at ayaw ninyong manahimik habang ninanakawan ang kinabukasan ng inyong mga anak, kumilos tayo, kumilos kayo. Because we are the solution. PDP ang solusyon. Sa ika-44 na taon ng PDP laban, malinaw ang ating paninindigan. Hindi tayo ingay. Hindi tayo ingay, tayo ay prinsipyo. Hindi tayo oportunismo, tayo ay paninindigan. Hindi tayo kahapon, tayo ang kinabukasan ng Republika. Dahil ang PDP ay ang partidong solusyon. PDP will stand. The Filipino people will rise. And the Republic will prevail. Mabuhay ang PDP, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Yan po ang mensahe ng ating mahal na Acting Chairman, former Secretary Alfonso Cusi. At sa inyong lahat po na nandito ngayon, lalo na nakikinig, patuloy po tayong maging mas responsable at mas matapang at mas may malasakit sa kapwa dahil ito po ang layunin ng ating partido. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Sobrang nakakaantig sa puso. Tumagos ba sa puso nyo yung mensahe ng ating acting chairman? At alam natin ang ipinaglaban natin 44 years ago. Marami ang bumalik na problema nung 44 years ago at bumalik ngayon. Number 1 na doon ang cronyism. And right now, we are facing more battles even than before. We are facing a battle of 17.7 trillion utang ng ating bansa. And, syempre, dahil ang partidong ito ay naninindigan, ang partidong ito ay patuloy na lumalaban para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga maralita. Nais ko lamang munang i-acknowledge ang presence ng mga party officials who are here right now. Hahabol may napakahalaga lamang na meeting ang ating acting chairman si Alfonso Cusi. Of course, ang ating Secretary General nandito, magpakita ka naman po. Si former DBM Secretary Attorney Wendell Avisado, ina-acknowledge natin ang ating si Attorney Silverio Garing, Deputy Secretary General for NCR, Attorney Jaime Torrefranca Neri, Senior Deputy Secretary General and Treasurer. We have also Attorney Topacio, Ferdinand Topacio. Nasaan na si Attorney Ferdy, our Deputy Spokesperson? Nawala ba? Of course, our Executive Director, former Undersecretary Joseph Myra Encabo.
Yours truly, the Membership Committee Chairperson, ito po, si Ka Astra. And ang ating Education Committee Chairperson, ang Diyosa ng PDP, si Ka Penny Belmonte. And of course, the director of the Kapihan sa PDP. Ayan. And Attorney Yvette Contacto, the Legal Committee Affairs Chairperson. Siyempre, ang bagong tatay, excited sa kanyang pagiging tatay. Senador ito. Oo. Kasi senador talaga tawag ko dito, nanalo to eh. The Arbitration Committee Chairperson ng PDP, si Attorney James Patrick Jimmy Bondo. Kakantahan niya tayo mamaya. Payag kayo? Kahit wala sa programa, no? Kakantahan niya tayo mamaya. Of course, we also have here the Social Services Committee Chairperson from Region 8. Talagang bumiyahe pa, si Ka Marjorie Haramilia. Ang Migrant Affairs Committee Chairperson, Coco Naik, kahapon. Ayan, nandito ang kanyang Vice Chairperson, of course, Gemma Soto. At syempre, ang right hand sa Europa, Presidente ng London, Emily Barameda. Sinamahan tayo ng ating mga. And of course, meron silang magiging activity as part of the celebration of PDP kasi month-long nga. On February 22 in Davao City, there is going to be a tree planting. Kasi ang tawag dito sa program na ito ay Duterte. Kasi magtatanim tayo. Alagaan natin ang ating kalikasan. Hindi natapos na nila last month yung paglinis ng Dolomite Beach. Ngayon naman, pinapangunahan ng ating mga OFW ang Duterte. Okay. So, sama tayo, especially sa mga miyembro natin na nasa Mindanao and Davao region, of course, yung ating Duterte. Nandito yung inyong Council President ng Region 11. Ayan. And of course, ang ating Senior Citizens Committee Chairperson, we have Ka Raymar Mansilungan, former Commissioner of the National Seniors Citizens Commission. Ayan. Siyempre, ito magiting at matapang. Dapat pumasok dito. Yung pinakagwapo to sa PDP through all the history of the 44 years. Attorney Silvestre Delio III! Ang aming member ng andyan, ayaw magpakita. Yung kagwapuhan daw niya, i-reserva daw niya. Pinakagwapo namin yan. Kilabot ng mga PDP noon, kilabot pa rin hanggang ngayon. Nangingilabot na si Kapeni. Of course, our NCR Regional President at Mr. Bernardito Ang. Yung ating Regional Council President of Region 13 or the Caraga Region, Mr. Emmanuel Lumanaw. Kamani, hello! Ayan. And ang Secretary General ng Region 13, Mielbert Gahudo Gaviola. Sana si City Council President of Quezon City, Ronald Go. And Council President ng sa Quezon City din, si J.V. French. Secretary General, mali yung nalagay dito. And former Pasay Councilor and leader natin at magiging head ng ating Pasay Council, Councilor Edita Wawi Manguera. Kasama din niya si former Vice Mayor Bong Tolentino. Of course, si Board Member Patrick Bautista of Rizal, our Council President. Nandito na ba siya? Okay. And congressional candidate nung nakaraang eleksyon, si Ma'am Pema Duterte of Cebu.
Nandito din yung ating naging mayoral candidate in Placer, Surigao del Sur, Mr. Rodolfo Basadre. And we have Agi Ngo,